Dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. Oh. At Ba't ba naiinggit ka? Kung nagbabakasyon siya, putangin na mo, kung gusto magbakasyon ka na rin. Kahit nga magpakamatay ka ngayon, wala kaming paki. Oh, masyado kang inggitera. Kung siya ay nagbabakasyon, kita mo paano nag-operate ang Office of the Vice President. Baho mo kasi ibalita sa taong bayan kung ano yung ginagawa ninyo. Eh hindi eh. Ngayon kini-question niya. Sinasagot mo ba yung question niya? Hindi. Ang sinasabi mo lang, puro ad hominem na siya, nagba-abroad, bla 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 bla. Ang tangina mo, sabi ko nga sa'yo, daling ko yung tatay mo sa dahig. Tingnan ko kung hindi mo puntahan eh. Kahit wala kang pamasahe, sigurado ko pupuntahan mo, pipilitin mo eh. Tatay mo yun eh. Tanga ka ba? Oo, kine-question mo yung pagpunta ni VP Sara sa dahig. Putang ina nyo. Kung hindi nyo pinadala yung tatay doon, hindi pupunta yun sa dahig, gago. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Oy! Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ay! Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. Ito na naman po ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na hindi dapat pinakikinggan, ang vlogger na hindi dapat sineseryoso, at ang vlogger na walang silbi sa buhay. Ayan si Boss D. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Ayan, pagpasensyaan nyo na, hindi tayo nakakapag-topic this past few days. O dahil syempre, alam nyo naman, tayo ay nandirito ngayon sa Europa at tayo ay naghahatid ng mga update sa patungkol sa kalagayan ng ating mga OFW. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At tayo na naman po ay maghahatid ng mga bahagya lamang na mga nangyayari sa ating bayan. Alam ko na miss nyo na ang hagupit na malupit, na mas malupit pa sa bagyo, Kresing, na mga banat ni Boss D. Pero sabi ko nga, huwag ninyo masyado seryosohin. O baka masyado nyo seryosohin, baka takihin kayo sa puso, mauna pa kayong mamatay sa akin. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, katawan, kasukasuan, buto-buto, alak-alakan, atay, puso, katuluwa ng lahat ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, mga magnanakaw, mga mandarambong, lahat ng mga kawatan, sindikato sa gobyerno, lahat ng mga switik, buwisit, putok sa buwat, pinanganak sa sabsaban. Mga pinanganak sa sabsaban na mga linis-linisan, mga banal-banalan na mga pupunta sa langit-langitan. Diyos ko po, mga bossing, grabe ang init ng mga balita kahit na bumabagyo pala dyan sa Maynila. Oy, balita sa mga kababayan natin na, na inulan, binagyo. Lalong-lalo na yung mga binaha, ay sana po kayo po'y tuyong-tuyo na. At sana po ay masaya kayo ngayon dahil naiengot-engot itong pamahalaan sa kanilang paghahanda patungkol sa bagyo. Walang Diyo. Hayop na yan. O, binoto nyo yan eh. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Binoto-boto nyo kasi ang mga kawatan, mga demonyo at magnanakaw na yan. O kaya ngayon, ano nangyayari sa inyo? Ayan, bahang-baha kayo, sira yung mga kagamitan ninyo. O, lubog sa baha, grabe. Malapit na mag-sona, tapos ito ang sumalubong sa sona. Hinayupak na yan habang nalulunod ang mga Pilipino sa baha. Oo, given na meron na daw sila 10,000 flood control project na natapos. At meron pang mga ongoing. Tragis yan, bukod pa yan sa 5,500 noong nakaraang taon. 1.5 billion per day na flood control project na gastusin sa para lang maiwasan ang pagbabaha. Putang ina niyan, bahang-baha na naman. Hayop, tanginang gobyerno talaga. Binabagyo na nga tayo, binabagyo na tayo ng mga kawatan. Binabagyo na tayo, yung ating pondo ninanakaw, binabaha. Binabagyo na
ng mga punyetang mga kawatan sa gobyerno. O yan, tapos eto na naman, may bahana naman. Inayupak na yan. May pera pa ba tayo para pang gastos dito sa mga nasalanta? Kasi balita ko, January pa lang 70% na eh. Para kayong alcohol, putang ina nyo. Para kayong mga alcohol, 70%, buti pa yung alcohol, 70% natatanggal niya. Yung bakterya, 70% yung proof ng alcohol. Para matanggal yung bakterya kayo, putang ina ninyo, 70% na ang tinanggal nyo sa pondo ng taong bayan. Mga ayop kayo. 70% ng budget na daw ang nagasta, paano na yan? Anong panahon pa lang ngayon? Puta ina, wala pang kalahating taon. January, February, March, April, May, June. O hindi, kalahating taon pa lang, ubos na pera. Ngayon, marami na salanta, hindi lang dito sa Metro Manila. Pati sa mga magsasaka natin, nalunod na naman yung mga baha nila, mga tanim nila, at iba pa. Ang dami na namang nasalanta, apektado, biktima nitong hayop na bagyo na ito. Ano ngayon, pantutustos ng gobyerno kung 70% nagasta nyo ng mga kupal kayo. Hindi ba? Na-miss nyo ba ako? Ako din, na-miss ko din kayo Na-miss ko rin magbanat-banat pero pakabait na tayo, bayanan natin sila. Magsusuntukan na ngayon mga nasa gobyerno. Di ba? Binoto nyo yan eh. Ngayon, natuto na ba kayo? Mga tanga-tanga rin kayo eh. Natuto na kayo? Nakita niyo anong kapasidad ng binoto ninyo? Ngayon, ayaw nyo pa dun sa bilis kilos. O gusto nyo, bilis takas. Wabagyo, putang na, lumayas. Hayop na yan. Sasabihin nyo na, bakit si Inday? Sa araw, wala naman sa Pilipinas, putang na nyo. Presidente ba si Inday? Saka nyo na hanapin si Inday pag presidente na siya. Kasi kapag presidente na si Inday, tapos wala siya silbi, ibabanatan natin si Inday araw-araw. Pero hindi pa presidente si Inday, vice president pa lang si VP Sara. So kung bumabaha dyan at yung putang inang presidente natin nasa ibang bansa, hindi na kasalanan ni Inday Sara yun. Kung gusto nyo, baliktarin natin. Iuwi nyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas para hindi na umaalis yung mga Duterte at ikulong natin si Bongbong tsaka yung nanay niya diyan sa ICC. Tingnan ko kung di magsilaya sa mga putang ina niyan. Tingnan natin kung di magsialis sa bayang Pilipinas yan at mamasyal at baka dyan na tumira. Mga hayop na mga yan. Hindi ba? Natural. Naturalmente, tatay mo, bukod doon, dati pang presidente, ang ipinatapon sa ibang bansa, pinagkanuno na sariling lahi. Alangan naman, pabayaan mo lang yan. Hindi ba? Bukod sa tatay mo yan, dating presidente yan, dapat talaga ginagawa mo ang lahat ng paraan para maiuwi yan. Hindi naman kasing demonyo ni Inday Sara si Bongbong Marcos. Kaya ayan mga bossing, pumunta na ngayon si VP Sara at palitan sila. Tangina, sinungaling nga ito si Tory. Sabi nga ni Tory siya magbibigay ng pamasahe, di ba? Di ba sabi ni Tory, mahal-mahal na pamasahe, bibigyan mo ba kami pamasahe? Sabi ni Tory, oo. Kita mo, nabibigay ba ng pamasahe ang kupal na yan? Hindi naman. Di ba? Mga hinayupak na yan. Pero mga bossing, basta wag na kayo masyadong may maganda naman nangyari. Mamaya babalita natin yung maganda nangyari. Yung mga kababayan natin dito sa Paris. Yung mga taga Paris hanggang Hulon, dito sa Paris. Meron po tayong meet and greet na gaganapin dyan sa Eiffel Tower this coming Saturday. That's tomorrow. If today is Friday, that's tomorrow. If today is Thursday, that's the day after tomorrow. Kita-kita tayo, yung mga maiisog. Yung mga maiisog na mga Pilipinong sumusuporta sa mga Duterte. Makita-kita po tayo dyan sa Paris ng alas 5. Si Anharot po ay naghanda ng cornic, mani at saka butong pakwan. Tangina, para may lamay naghanda siya ng konting salu-salu daw para sa ating mga taga-subaybay. Lahat ng mga banateros sa buong Europa. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa banateros. Grabe ang suporta. Mantaki mo, sinundo pa ako sa
Sinundo pa ako sa istasyon ng tren nung dalawang barateras na hindi daw makakati ng Sabado, kaya pinuntahan na ako sa istasyon ng tren nung dumating kami dito sa Paris from Netherlands. Salamat po. Mabuhay kayo. Ay grabe, mga Pilipino talaga from different countries in Europe nagpupunta talaga at sumusuporta diyan sa pagtitipon-tipon ng mga Pilipino diyan sa The Hague para ipakita kay Pangulong Duterte na hindi mo kami iniwan at pinabayaan noong mga panahon na ikaw ay presidente. Napakasarap ng buhay na ibinigay mo sa aming lahat ng mga Pilipino, yung safety and security ng lahat ng mga anak ng mga OFW sa Pilipinas, nakakapaglakad ng walang alinlangan gabi-gabi. Oo, ito ang pasalamat ng mga Pilipino sa iyo na nagsakripisyo para sa kanilang mga pamilya. Ayan, hindi ka rin nila iiwan. Noong mga panahon na nagdilubyo ang Pilipinas, iniwanang walang-wala, basang-basa, durog na durog. Oo, itinayo mo ang ating bandera hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Oo, kaya ngayon mga bossing, etong mga OFW hindi rin sila napapagod kahit mawalan ng trabaho, kahit na mawalan ng mga sideline, kahit gumasta, magutom, mabasa sa ulan, nagpapakita ng kanilang suporta kay Pangulong Duterte. Hindi daw nila iiwan si Pangulo kahit na ang ilang bagyo, kahit na magtaglamig na. May pupunta pa rin dyan sa Duterte Street para magtipon-tipon, mag-picnic-picnic at iparamdam kay Pangulong Duterte na mahal siya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati dito sa abroad. Kaya ba ni Bongbong yan? Putangin nang yan balita ko nga sinalubong ng protesta yan sa Amerika. Hayop na yan. Oo, dito sa Europe, madami ring mga aktivista rito pero walang nagpupunta para tuligsain yung mga Pilipino na organic na nagtitipon-tipon, nagpapakita ng suporta at pagmamahal. Hindi lang kay Pangulong Duterte, pati doon sa mga pamilya ni Duterte na nagpupunta rito para palit-palitan na makadalaw. 80 years old na si Pangulo. Oo, pero pinag-aagawan pa din ng mga chicks. 80 years old na si Pangulo, pero kita mo naman, hindi pa rin nila kayang patumbahin o kahit na naghihina na yung mama. O kahapon nga na sinabi nga ni Kaufman that he's 80 years old and he is tired. Oo, si Pangulong Duterte daw ay 80 years old na at pagod na. At kailangan na talagang makauwi ng Pilipinas. At medyo mainit din Mainit din ang bakbakan ni Attorney Kaufman at ni Senator, dating Senator tuloy, na spokesperson Harry Roque, dahil si Harry Roque meron po siyang panukala or pinapanukala. Oo, na tayo ay direkta nang magreklamo sa Dutch government dahil kinidnap nga si Pangulong Duterte. Yun ang paniniwala nating lahat. Pero dinownplay yun ni Kaufman at sinabi ni Kaufman na katawa-tawa yung suggestion na yun. Nako po. Grabe naman. Oo, so ito po naglalaban. Grabe no, ang daming gustong tumulong kay Pangulong Duterte. Nag-away-away na yung tumutulong kay Pangulong Duterte. Oh, pero panawagan lang sa mga matatalino na suporta kay Pangulong Duterte. Alam ko naman yung passion ninyo gusto niyo yan. 'Di ba si Harry Roque gusto niya na ganito gawin nyo. O Senator Harry, ganito na lang gawin natin. Total, hindi naman pinakikinggan ni Kaufman yung mga suggestion mo dahil hindi ka naman parte ng kanilang legal counsel. O hindi ka rin naman consultant ng kanilang grupo. O mabuti pa kaya ikaw kasama ng mga kaibigan natin diyan sa Netherlands na mga mga residente na o mga papeles, yung mga Dutch Filipinos na nandiyan sa the Netherlands. Why not kayo na yung pumunta sa gobyerno ng Netherlands para ireklamo na yan? 'Di ba? Oh, kasi ang hirap Ang hirap na may discarding sarili si Kaufman, may discarding sarili si Roque. Hindi natin alam kung kaninong diskarte yung yung susundin natin dahil tayo tsuwariwap lang naman. Hoy, kayo wag kayong comment ng comment Putangin na nyo, hindi nyo naman alam yung galawang batas. Ang hilig nyo mag-comment-comment Do not take sides. Pabayaan nyo lang silang magtagisan ng talino.
Hindi nyo naman naiintindihan. Ang hilig-hilig nyo nakikisali kayo, ha? Nermong ka na naman, gago ka talaga. Hindi, ang akin lang, wag na tayo mag-take sides. Basta, kung ano yung makakabuti kay Pangulong Duterte, kung tingin natin makakabuti kay Harry Roque, hail Harry Roque. Kung makakabuti yung kay Kaufman, hail Kaufman. Isa lang ang gusto natin mangyari, mapauwi si Pangulong Duterte. Yung mga awayan-awayan, grupo-grupo, faction-faction na yan, pinakamaganda, wag na kayo mag-take ng sides. Doon lang kayo sa gitna. Pag sinabi ni Kaufman ganito, pag sinabi ni Roque ganito, okay na yun. Bayan sila magtalo-talo. Di nyo naman naiintindihan yung galawan dyan, nakikialam kayo. Basta pare-parehas tayo, sama-sama tayo, suporta-suporta lang. O lalong-lalo na yung mga kababayan natin na hati-hati, O yung mga hati-hati na ayaw ko kay ganitong organizer, ayaw ko kay ganyang organizer. Hindi yung organizer ang importante yung pakay na maiparating sa lahat ng mga tao sa buong mundo kung gaano kahusay, kabait itong si Pangulo. Wag na kayong magtalo-talo. Walang mananalo sa pagtatalo-talo. Kailangan lahat tayo sama-sama. Walang team ganito, team ganyan, walang ganun. Lahat tayo one team. At ang one goal natin, mapauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Okay? So yung mga team Harry Roque, team Kaufman, putang ina, walang ganyan. Walang ganyan. Meron pang mga team-team na nagaganap. Team Hanilet, team Alputera, mga ganun. Walang ganyan. Tigil na natin yan. Focus tayo sa isang goal, si Pangulong Duterte ang bida. Maniwala kayo. Ito real talk to, maniwala kayo. Putangin na, hindi kayo matatandaan ng mga yan. Hindi umiikot ang mundo nila sa inyo. At kahit na anong opinion nyo patungkol sa mga kinakampihan ninyo at hindi nyo kinakampihan, hindi importante yan. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung mapauwi si Pangulong Duterte. Doon kampi-kampi tayo, siguro naman. Doon magkakaparehas tayo, di ba? So wag na ganyan, wala nang team-team. Para kayong mga baliw. Hindi naman kayo kapamilya. Putangin naman, apektado pa kayo sa pamilya. Hindi naman kayo mga inaanak. Hindi naman kayo mga jowa. Hindi naman kayo mga syota. Mas apektado pa kayo sa love life ng mga may love life. Bayaan nyo silang lumab life. Tangin na yan, kahit mag-asawa sila 10, 100. Walang pakialam, basta doon tayo sa mapauwi ang ating kaisa-isang Pangulong Duterte. Nagmahal sa bayang Pilipinas, pauwiin ng Pilipinas. Game! Saan natin sisimulan? Good news muna tayo, ha? Alam nyo ba, nabalitaan nyo ba na nanalo? Congratulations, palakpakan natin ang ating sarili. Tayo'y nanalo. Kahit na palpak. Kahit na palpak ang mga nangyayari sa kapaligiran natin, tayo ay nanalo bahagya dahil dito sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema na pinapawalang bisa yung articles of impeachment. Paliwanag natin yan. Ipaliwanag natin yan, yung articles of impeachment na yan. Okay? So, ito ang nangyari kasi dyan. Recap lang. Merong 4 na articles of impeachment. Merong first, second, third, fourth articles of impeachment. Nasa rules po kasi na kapag mayroong nagpasa ng impeachment, kailangan talakayin. Dalhin sa plenaryo, talakayin. And that is 1 per year. Isang beses ang taon. Ganun po ang impeachment complaint. Isang beses, isang file, asikasuhin, dismiss or not dismiss, or impeach or not impeach. Ganun lang yun, didesisyonan. May una, hindi gumalaw o pinatulog nung, ewan ko, baka Secretary General ba? O ng Speaker. May pangalawa pa. Hindi rin inatupag. Nagkaroon pa ng pangatlo, hindi rin inatupag. Nung naging 4 na mga bossing, yung pang-4, yung dali-dali nilang inatupag. Hindi ba? Nabasa ba nila? Yung articles of impeachment, isang buong kalahating araw, napapirmahan na nila. Ano ba ang kailangan para mapirmahan? Yung isang articles of impeachment na yan, ang isang kontrata bago mo pirmahan, anong ginagawa mo?
kailangan nabasa mo at dahil nabasa mo, nag-a-agree ka doon sa nakasulat na yon. At sa pinag-agrihan mo na yan, doon sa nakasulat na yon, doon ka pipirma. O hindi ba? Ang kapal ng papel na yan. Ilang pahina yung papel na yan? Sa tingin mo, gaano mo katagal babasahin at iintindihin? Kung halimbawa man, 50 pahina. Sa 50 pahina, masasaulo mo ng 1 oras yan? Maiintindihan mo, mababasa mo yung 50 pahina sa loob ng 1 oras? Putang ina, sino ka? Si Flash Gordon ka? Mabilis ka magbasa? Malabo yun, doon pa lang palpak na. Kaya nga kino-compute ni attorney Vic Rodriguez kung ilang senador yung pumirma, gaano katagal para mabasa nila yung lahat ng mga pahina. Kasi as far as I know, bibigyan sila ng kanya-kanyang kopya, ewan ko lang kung gano'n ang sistema, or isang kopya paiikot sa lahat tapos pipirma isa-isa doon sa manifesto na ikaw ay uma-agree dito sa articles of impeachment na ito. Kung isang papel lang yung iniikot para basahin at pirmahan, putay na hindi talaga kaya ng 1 araw yan. 300 na mga congressman ang pumirma diyan. O tapos aside from that mga bossing, ang rule nga po, bawat impeachment inaasikaso. So kung halimbawa may nag-file ng impeachment tapos itong impeachment na to ay hindi sufficient o bagsak yan sa Kongreso, sa susunod na taon ka na ulit magfa-file. Kasi nga kapag pwede kang mag-file, putang ina, wala nang gagawin ng Kongreso. Kasi politika dito sa Pilipinas at ang impeachment po sa mga nakaupo sa gobyerno, mostly politika yan. Oo, kasi nga, alam naman natin na kaya nagpa-file ng impeachment para matanggal si VP Sara at hindi na makatakbo. Dahil una, uubusin niyan lahat ng NPA. Pangalawa, uubusin niyan lahat ng kawatan. Pangatlo, ubusin niyan lahat ng mga adik. No? So, syempre, ayaw nilang umupo yan. Kaya, as much as possible, gusto nila matanggal yan sa posisyon. Kung hindi natin lalagyan ng 1-year bar rule, o edi mayat-maya may nagpa-file ng impeachment sa lahat ng presidente at lahat ng halal ng pamahalaan na impeachable. Di ba? Katulad ngayon, nung nakaraan, nag-file ng impeachment ang Kabataan Party List. Kabataan tuloy. Ang Duterte Youth Party List ng impeachment para kay Bongbong, inasikaso nila o hindi? Pwede ka bang mag-file ng panibagong impeachment? Hindi na. Why? Kasi nga, nag-file na yung kabataan So, nag-push through yun or hindi na sila pwedeng mag-file this year, next year na ulit. Ganun po ang sistema dyan. Mantakin mo ito 4. Anong nangyari sa una, pangalawa, pangatlo? Bakit yung pang-4 yung nag-push through? At ayan po mga bossing, yung ating i-final noong nakaraang mga buwan. Palakpakan natin. Unang-una, congratulations kay Attorney Din Torreon, kay Attorney Delgra at kay Konsehala Attorney Acosta ng Davao dahil sila po ang nagpetisyon nito sa Supreme Court. At palakpakan din natin ang mga kapatid natin Banateros. Dahil si Boss Dada, si Coach Oli at si Banat Bay ay kasama po sa mga petitioners netong kamakailan lamang na dinesisyonan ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment, articles of impeachment ni VP Sara. May silbi sa buhay, may silbi sa bayan. Ang mga Banateros, mga bossing, nakikita nyo naman sa mga larawan na yan. Yung sa baba, yaan yung ating press conference at dyan po tayo sumagot sa mga katanungan na mga kritikal na mga kasama natin sa mainstream media. Sinagot natin yung mga tanong nila. At tayo bilang ordinaryong Pilipino na mahal ang bayang Pilipinas at naniniwala na ito pong articles of impeachment or itong impeachment na ito ay political harassment lang at para ma-eliminate yung kanilang kalaban sa politika.
O ayan, tayo po ay sumama at kasama sa mga petitioners nagpanotaryo ng ating mga prayers para dito sa ano na ito, sa impeachment na ito. Certiorari. Oo. Grave abuse of discretion. At ito pong petition for certiorari ay pinapawalang bisa. Ito nga pong impeachment para kay VP Sara. So nagtagumpay tayo. Ayan po sa taas yung picture ng aming pagmi-meeting, pagpirma ng mga dokumento, pagpapanotaryo at ayan din po yung actual na pagpunta namin sa Korte Suprema diyan sa lungsod ng Maynila at yung pong press conference noong pong matapos ng ating pagfa-file, tayo po ay pumunta sa isang restaurant diyan sa Harrison. Hindi, diyan sa may UN. Tayo po ay nagpunta diyan at sinagot natin yung mga katanungan patungkol dito sa petition for certiorari na ating ipinasa sa Supreme Court. So congratulations sa atin. Bagamat feeling natin mga bossing na wala nang pag-asa sa Pilipinas, bagamat feeling natin na parang ang mga kababayan natin ay nawawalan na ng pag-asa sa korte, alam naman natin na si Pastor Apollo Kibuloy kamakailan lamang ay hindi rin na-grant yung kanyang hindi po nag-grant yung kanyang petition to post bail at yung kay Pangulong Duterte din, meron din tayong petition sa Supreme Court na hindi pa po lumalabas na ang Pangulong Duterte ay ikinidnap, dinala sa ibang bansa para doon na mamalagi siguro. Baka iniisip nila doon na mamamatay yung matanda eh. Pero pinadala doon para traitor rin at para mapatahimik nila. Kinidnap yan. Meron tayong mga aplikasyon. Tapos ang korte ay hati din yung kanilang opinion. So kahit na medyo in doubt ang mga Pilipino, may pag-asa pa ba tayo? Tarantado ang gobyerno, tapos ang mga korte parang hindi na rin natin maasahan. Yung mga pulis hindi na rin natin maasahan. Parang nakakatakot na magtanong sa kanila. Ako mga bossing, kahapon tumawagan nanay ko, meron daw sa bahay namin nagpuntang taga DOJ at meron na namang ipinare-receive na papel sa nanay ko na hindi naman ako yung nanay ko, bakit sa kanya pinare-receive? Na hinaharas na naman kami at yun daw ay itutuloy na daw sa korte kapag hindi ni-receive. So kita ninyo ang hirap ng mga kababayan, lalong-lalo na ng banatero sa paglaban sa katiwalian, paglaban sa kademonyohan. Kita ninyo, binuputakti na kami ng mga kaso. Di ba? Napakarami na namin mga kaso mga bossing. Tapos eto, kahit na papaano ginigipit man tayo ng pamahalaan ay eto, hindi ba? Meron tayong konting liwanag na nakikita at the end of the tunnel. Unti-unti yan, magsishift na yan mga boss. So, matutuloy ba ang impeachment or hindi? Binigyan na ngayon ng Senado or ng Korte Suprema ang Senado ng kanilang susundan pagdating sa pagdedesisyon. Pagbabasihan pagdating sa kanilang pagdedesisyon. Makikita nila ang desisyon ng Supreme Court, bakit nila pinapawalang bisa itong articles of impeachment na ito. Pwede na pong gamitin yan ng Korte Suprema. Again mga bossing, ang batas po ay hindi ini-interpret ni numan bukod sa Korte Suprema. Kahit na ikay abogado, senador, congressman, bukod sa or kahit na kayo ang gumawa ng batas na yan, hindi pa rin po kayo ang magsasabi kung papaano iikot-ikutan yung batas na yan. Korte Suprema lang po ang may solong kapangyarihan para i-interpret yung mga batas na ginawa ng mga mambabatas. So ito pong desisyon mga bossing ng Supreme Court. Ito pong desisyon nila ay solong-solo nilang kapangyarihan to at this is within their discretion. This is within their function. Itong pagpapawalang bisa sa walang kakwenta-kwentang articles of impeachment na ito. May nagsasabi matutuloy pa ba? May nagtatanong matutuloy pa ba yung Senate yung impeachment?
Magsasayang na tayo ng pera pag tinuloy pa natin yan. Korte na ang nagsabi na hindi. Magsasayang tayo ng pera, hindi ba? Ngayon, sasabihin ninyo, kailangan natin malaman kung saan napunta yung pera na yan. O doon kayo humingi ng kasagutan sa COA, mga inutil. May COA tayo. So kung kini-question ninyo yung gastusin ng Office of the Vice President na inisyohan naman ng COA ng 3 taon tuloy-tuloy ng na certificate na sila ay katunayan na sila ay walang pagwawaldas. O hindi ba yung unqualified opinion, hindi ba? Unqualified ba yun? Unmodified opinion. Parehas lang naman yun eh. Yung unmodified opinion, 3 dire-diretsong taon na nag-i-issue ang COA. So tanungin nyo sa COA kung saan dinadala ng Office of the Vice President because it's the COA who should be asking that to the Office of the Vice President. Hindi tayo. Kung may katanungan tayo, meron tamang ahensya, tumakbo tayo doon and then ipakikita sa inyo. Transparent naman ang COA at ang Office of the Vice President patungkol sa kanilang gastusin. So para saan pa impeachment? Diba? Para saan pa yung impeachment na yan? Hindi na nga siya pwedeng impeach dahil wala na ng bisa. Yung articles of impeachment na i-discuss dyan sa Senado, binasura na nga, tinapon na sa basurahan, pinampunas na ng puwet na may ipot yung papel na na yan. So tapos na tayo dyan, ending na, walay na, nga na, ganun. Diyos ko po. Kaya ngayon, naatake sa puso itong mga makabayad. Oo, putang ina, nakangingin ka nun. Ano na nangyari? Ha? Kayo talagang mga taga-Supreme Court kayo. Mga hinayupak kayo. Kayo ay cuddler na ni VP Sara, putang ina niyan. Lalo na nangiwi. Sana nga atakihin na sa puso ang putang ina niyan para mabawas-bawasan na ng mga salot sa lipunan dyan sa Kongreso Hindi ba? Ano ba naman yung sa sobrang galit niya ngayon pumutok yung 2 ugat niya sa ulo. Tapos makomatos siya, di ba? Ang saya-saya sana ng mga Pilipino. Di ba? Yung congressman natin na Tabingi. Better luck next time, ha? Better luck next time. Sabi naman ni Bam Aquino, dapat daw matuloy pa rin yung impeachment. Putang ina, tatanga-tanga ka talaga. Bam Aquino, isa kang inutil. Imbestigahan mo. Maganda na yung sinabi niya, imbestigahan natin yung pagbabaha. Dahil instead of flood control project, flood out of control project. Ang nangyari, tangina niyan, bahang-baha. Yun ang imbestigahan mo, Bam. Yang impeachment, wag nyo nang pakilaman yan. Wala na yan. Sabog na yan. Una pa lang, patay na yan. Ang may kasalanan yan, Congress. Kung may sisisihin tayo dito, Congress. Bakit? Putang ina, hindi kayo sumunod sa sarili nyong batas. Kayo na ang gumawa ng patakaran, putang ina, hindi nyo pa sinunod, mga tanga. Kaya tapos ngayon nagagalit kayo na ang Korte Suprema na ang nagsalita. Nakakailang bingo na kayo sa Korte Suprema na pati yung PhilHealth, pinagtanggol tayo ng Korte Suprema sa PhilHealth isoli nyo na doon yung pera ng PhilHealth, mga hayop kayo. Tapos eto naman, yung kay VP Sara, palakpakan natin. Sana susunod na madesisyonan nila. Sana ang susunod na madesisyonan nila yung kay Pangulong Duterte naman. Sana yun naman yung susunod na madesisyonan para at least meron na tayong pinanghahawakan kahit na walang kapangyarihan yung korte natin over the ICC. At least man lang may presenta natin sa ICC na yung ginawa talaga nila kay Pangulong Duterte is wala, palpak. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte ay mali. Ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte ay pagtataksil sa bayan at yung ginawa nila kay Pangulong Duterte ay illegal. Dahil illegal yan, dapat yung mga gumawa niyan, sila General Torre, sila Remulla, dapat yung mga yan, bukod sa matanggal sa posisyon, dapat makulong. Ano na naman? Anong naman? Loko-loko ka. Talagang dapat makulong sila. Anong ha? Sila ang nag-kidnap doon sa matanda. Pag naglabas ang Korte Suprema, na mali yung ginawa kay Pangulong Duterte, wala nang ibang paraan kundi dapat makulong lahat ng perpetrators dyan. Diba? So again, congratulations sa atin. Congratulations sa Bayang Pilipinas. Ito po ay victory ng Bayang Pilipinas. Hindi ito victory ni Inday Sara dahil alam naman ni Inday Sara na hindi niya ginawa lahat ng yan This is a victory for all of us. Why? Because eligible po si VP Sara to run for 2028 presidential elections.
Hindi po siya na-impeach ngayong taon na to. At lalong-lalong hindi siya mai-impeach next year. Why? Kasi nga, meron ngang 4 na articles of impeachment. Anong gagamitin mo dun sa 4 na articles of impeachment para if i-refile mo sa susunod na taon? Yung una, hindi nyo nga pinakinggan eh. Yung pangalawa, hindi nga eh. Yung pangatlo, hindi. Yung pang-4, binasura nga eh. So, gagawa na naman kayo ng bagong hearing para magkaroon kayo ng panibagong articles of impeachment? By 2026, itagaan nyo to sa bato. By 2026 mga bossing, meron na tayong bagong parang na may nanalo ng presidente. 2026 pa lang. Oo, lahat 'yan, lahat ng mga congressman na mga balimbing, lahat ng mga senador na mga balimbing, lahat ng mga mayor na mga balimbing, putang ina, mga nakapila yan, nakaluhod na naman yan at naninikluhod na naman sa mga Duterte. Duterte, magagano na naman ang mga buwaka ng ina niyan. Kasi alam nila that Inday Sara will be president someday. And alam nila na kailangan nilang pumapil na kay BP Sara. So, itong administrasyon na to is getting lamer and lamer and lamer as the years progresses. Why? Kasi nga, nakaupo sila dyan, for 3 years wala silang nagawa, at for 3 years, sa kadami ng mga ginawa nilang kabulastugan, hindi nila nasira ang mga Duterte. Therefore, pababa na ng pababa yan, habang palapit ng palapit yung panahon na palabas sila sa Malacanang. Sabi ko nga sa'yo, baka hindi pa natatapos yung panunungkulan nila, magsitakas ng mga hayop na yan. Because, of course, we should go after these people. The very same people that has been harassing us, yung mga nag-aano sa atin, nanghaharas sa atin ngayon, nagsasampa-sampa ng kaso sa atin ngayon dahil hindi nila gusto yung hilat siya ng dila natin. We are gonna go after all of them, and Inday Sara will be on our side by then. Oo. Unti-unti na nag-change. Sabi ko nga sa inyo the political landscape in the Philippines is slowly shifting to who's gonna be the strongest candidate in the coming election, which is 2028. Maniwala kayo. And that's Inday Sara. Kita nyo naman, di ba? Ginanon niya pa ako. Naubo pa ako. Diba? Pinaandaran pa ako ni Inday Sara na ako ngayon, Vice President. Di lalo na, magiging presidente pa ako. Tapos sabi niya sa akin, di ba? Ipakita ko sa inyo yung video na yon, Wait lang. Yan na nga. Ito, pakinggan ninyo yung sinabi ni VP. Ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Tapos, Kita mo? Kita nyo? Pinagtripan pa ako ni Inday. Sabi niya, kainan to si Boss Dada, abangers. Hayop na to. Sabi niya, ano ka ngayon, Presidente? So, very vocal na si Inday. Ulitin natin. dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Tapos, hindi ba? Kinilig ako. Ganda-ganda ni Inday Sara. Maniwala kayo, promise. Kung si Inday Sara lang, hindi lang yan asawa ni Mans Carpio, baka. Pasensya na, Kuya Mans. Pero ang ganda talaga ni Inday. Parang si Inday, pagising ng umaga, mabanguhin nga. Hindi siya bad breath sa umaga. Feeling ko yung kilikili ni Inday hindi nagpapawis. Sobrang ganda niya. Sabi ko nga sa inyo, kahit ang lakas-lakas ng hangin. Ang lakas-lakas ng hangin yung buhok niya, parang amoy sunsilk. Ha ka nang ha? Ay, parang kang bingi. Bingi ka ba? Ang bango-bango ni Inday. Ang ganda-ganda ni Inday talaga. Sabi ko, tangin, ang ganda talaga ng aura ng mga barateros. Ni Inday sa at mga Duterte.
Tsaka ano siya, para siyang kahit walang pabango, mabango siya. Para mas mabango pa siya sa Downy. Parang pag nakikita ko si Inday, parang may mga anghel na umaakay sa kanya. Ganun kapuro yung pagkatao niya. So dito mo makikita na magbabago ang political landscape dahil Inday Sara is even joking about it already. So it means she's really ready to lead. Ready na! Oh, hindi ba? Kahusay-husay talaga ng ating VP Sara. Kapalakpakan natin siya. So wala na yan. Wala nang pag-asa yan. Oh, ito pa isang dahilan bakit walang kapag-apag-asa yung ano na yan, yung impeachment na yan. Oh, pakinggan nyo to. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayo mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala. Ah, Senator Judge ako eh. oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Ano ba itong pinakikita ni Boss Dada? Itong pinakikita ko. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, itong pagkakadesisyon ng Supreme Court in favor of VP Sara, yung hindi siya magiging hindi na papawalang bisa na yung articles of impeachment. Alam nyo mga bossing, para sa mga congressman na mga pumirma dyan sa articles of impeachment na yan, it's a sigh of relief for them. Why? Sinabi naman ni Toby Chanko na kaya sila pumirma dahil nagkabayaran. Oh, hindi ba? Oh, ayan si Kuya Anton. Nakita si Kuya Anton, pogi-pogi. Oh, itong articles of impeachment, mga bossing, yan ay pinirmahan dahil dyan sa pera. Sabi ni Toby Chanko yun, walang iba. Sabi ni Toby Chanko, dahil yan sa pera, kaya pinirmahan yan. Ngayon, si Marcoleta, kapag kasya na daw ay isa ng ganap na tawag din Senator Judge, ipatatawag daw niya isa-isa. Yang mga hinayupak na mga pumirma na yan dyan sa articles of impeachment ni VP Sara at tatanungin niya isa-isa, naintindihan nyo ba yung mga pinirmahan nyo dyan sa Kongreso? Nagets nyo ba? Iisa-isahin daw niya yun kasi may listahan sila eh. Ayun, patotal naman, pinirmahan mo yan. It's your time to shine. Dadaling kita sa Senado, tapos tatanungin kita, bakit mo pinirmahan yung articles of impeachment? Ganun. So, sabi ko nga sa iyo, syempre kung ikaw, pinirmahan mo yun dahil sa bayad, according to Toby Chanko, nga ka ngayon, kakabahan ka, patay ako. Hindi ba? So ngayon, sabi ko sa iyo, yung mga congressman na pumirma dyan, lalong-lalo na kung yung sa kanilang pagpirma dyan, inakuha na nila yung perang gusto nila. Kung totoo yun, si Toby Chanko may sabi nun kasi sabi nung nagkapirmahan, nagkabayaran eh. So kung halimbawa nakuha na nila yung bayad, tapos hindi pa matutuloy yung impeachment, ang saya ng mga yan. Sobrang saya ng mga hayop na yan. Kaya nga dito ang nabudol dito si Speaker at saka ang Malacanang. Dahil putya yan, kahit na gaano pa sila kayaman at kalakas ang impluwensya nila, hindi araw-araw Pasko. Inanalo pa yung ilan sa mga Duterte. Mas marami na ngayon yung mga senador na medyo ayaw sa impeachment. So papaano na? Hindi ba? Ngayon, eto si Marcoleta, papatawag niya yung mga congressman. Kung hindi matutuloy yung impeachment, di yung mga congressman, tuwan-tuwa sila, "Hay, salamat. Hindi na ako mapapatawag para tanungin kung ako ba ay naintindihan ko yung pirma ko." Pakinggan nyo pa to. Kung sakasakaling magkakaroon, Opo. isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari mo dyan sa... Papatawag daw. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan Napakakapal niyan ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? So maraming umaamin kay Marcoleta noong nasa Congress pa siya na hindi nila binasa yung pinirmahan nila. So yun din ang sinasabi ni Toby Chanko at yun din ang sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez.
So lumalabas ang katotohanan na itong mga congressman na ito, hindi nila alam yung kanilang pinirmahan, na pinirmahan lang nila out of pressure at pinirmahan lang nila dahil sa mga proyekto. O syempre, pag di ka pumirma, wala kang budget. Pag di ka pumirma, kalaban ka. Pag di ka pumirma, yari ka, baka kasuhan, tanggalin ka pa. O ngayon, eto, si Marcoleta, sabi nga niya, total naman, pumirma ka, di ba? O kumita ka dyan. It's your time to shine. Alam ka naman, kumita ka ng ganun-ganun lang. Gigisahin kita. Senador na ako eh. Pagdating ng impeachment, putang ina, patatawag ko kayong lahat, tapos tatanungin ko kayo isa-isa ron. Makikita ngayon ng buong Pilipinas at ng mga constituents nyo gaano kayo katarantado. O edi pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Nung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. O di kung nabasa mo, di naintindihan mo. So yung susunod kong tanong ngayon, Opo. malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Ay, wag mo na nga akong isasama dyan, sabi na naman niya. Aba, hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po, oo. Naman lang 10%, kinakailangan tumayo dyan. 215, so at least mga 20. At least 20 si congressman yung ipatawag doon para tanungin kung ano yung pinirmahan nyo, naintindihan nyo ba? Putya, kita mo, natataranta sila. Huwag mo kami sama dyan. Ano ka ba naman? Alam mo naman, kaya kami pumirma dyan eh. Kasi hindi kami mabibigyan ng pera para sa mga proyekto namin eh. Kasi kalaban na kami. Pag ganyan eh, alam mo naman siguro yan eh. Ayun na nga, syempre, alam nga naman saya-saya ng buhay mo. Ginagago nyo yung mga kababayan natin, pirma kayo ng pirma, hindi nyo naman pala gusto, pero dahil mga mukhang pera kayo, pumirma kayo. Tapos papatawag kita dito, ayaw mo, panindigan mo, kumita ka, tapos gusto mo ganun-ganun lang yun, easy money. Hindi pa pwede yun. Maano ko naman, matanong ko naman kayo, magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo, oo. Sabi niya, utang na loob, wag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Diba? So yan, ganyan. Kaya masasabi ko, itong mga congressman na ito, itong mga congressman na ito, dito sa desisyon ng Korte Suprema na ipawalang bisa yung articles of impeachment, I know that 215 of them or 300 congressmen or 250 congressmen are all happy dahil salamat. Hindi na kami mga hot seat. So this is really a huge victory for us that we should really be proud of, and we should really be thanking the Lord above about, at sana ay magtuloy-tuloy na ito. Sabi nga nila tutuloy daw yung impeachment, sabi ni Mama Aquino. Tanga. Tutuloy mo pa, wala na nga. Ano pang magsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan. Magsasaya kayo ng resources. Lahat ng kasayangan nandirito. So hindi dapat hindi na dapat ito ituloy, at ito hindi na dapat mapag-usapan. At mag-focus na lang tayo sa pagpapauwi kay Pangulong Duterte. Pangalawa, yung magtulungan na lang tayo para maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. May 3 taon pa. Let us now all help this government. Let us now help this government to heal. Heal mo mukha mo. Wala nang kagamutan yan. Basta magtulungan tayo mga kapwa Pilipino, magsama-sama tayo, nadaya tayo ngayong eleksyon. Mag-reorganize tayo, mag-isip tayo ng paraan para hindi na tayo madaya muli. Kailangan pagdating ng eleksyon sa 2028, solid lahat ng PDP, lahat ng mga kandidato na ikakampanya ng mga Duterte. I-shoot natin lahat para magkaroon ng monopoly ng malulupit at mababait na mga tuwid na mga politiko sa Pilipinas. Wala na yung mga kawatan, tanggalin na natin lahat dyan. Ito, pakinggan naman natin itong iniiyak ni Claire Castro. Patungkol dito sa dito sa tawag dyan, yung mga sinabi ni VP Sara tungkol dyan sa baha. Ito pakinggan natin yung maigi para makapag-react tayo. Yan po, si statement ni VP Sara Duterte na nagpalala ang lack of preparedness ng Marcos administration sa nararanasan ngayong problema
ng pagbaha. Oh, may preparasyon ba ang Pangulong Marcos sa pagpapalala ng baha? Sino ngayon nasisihin natin sa paglala ng baha? O alam natin na may kasalanan din ng tao dahil ang mga Pilipino kalat. Ang mga Pilipino ay burra. Oo, na tapon lang ng tapon ng basura. O hindi ba? May kasalanan ng mga Pilipino. Pero siyempre, sino sisihin namin? Mga sarili namin. Kaya nga tayo may gobyerno para kapag may nangyayari, kaya para may gumawa ng mga bagay-bagay para sa atin. Bagamat hindi naman 100% dapat gobyerno, may tulong din ang mga Pilipino, pero syempre kayo nga yung gobyerno So dapat nag-i-impose kayo. O halimbawa ako, makalat ako, o di mag-impose ka na mas stricto na batas para sa mga nagkakalat. Ipabitay mo. Lahat na nagtatapon sa estero, ibitin mo pati warek. O kaya ipalamon mo yung mga tinatapon nila sa estero. Ganun. Gawin ninyo yung mga nararapat na mga batas at paraan para tayo mga Pilipino maging disiplinado. Sinisisi natin natural, gobyerno, natural palasyo. Kasi kayo ang may hawak ng pera Si VP Sara ba may hawak ng pera? Ako din, sinisisi ko kayo Yung kapitbahay ko, sinisisi din yung gobyerno nyo. Sinong sisisihin ni Inday Sara? Sarili niya. Hindi naman siya presidente. Tanga ka ba, Claire Castro? Natural. Yung preparedness, hindi lang sa amin. Dapat kayo ang nangunguna. Kayo ang nag-i-spearhead lahat ng mga dapat na na gawin para ma-prevent itong baha. Tangina ngayon lang ba tayo binabaha? O bakit nung panahon ni Pangulong Duterte binabaha ba tayo? Binabaha tayo nun. Pero kahit papaano, hindi katulad nito. Putang ina, ito kada ulan baha Ito kada ulan lubog Nakita nyo ba nangyari? At saka, kailan nyo ba, di ba alam nyo naman na may darating na bagyo? Anong ginawa ninyo? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, to tell you honestly, Claire Castro, nung panahon ni Pangulong Duterte, merong at least 3 o 4 na Category 5 na bagyo na tumama. Alam mo yung ibig sabihin ng Category 5, kupal ka? Bihirang mangyari ang isang Category 5 na bagyo. Ang Category 5, yung Katrina sa Amerika, at saka yung dito, yung Yolanda. Yolanda, Category 5. Ibig sabihin, yung signal number 1, 2, 3, putang ina, mas malakas pa dun. Bihirang-bihira yun. Wala pang tumamang Category 5 sa Pilipinas. Noon pa lang tumama nung panahon ni Pinoy. Di ba nag-prepare sila Pinoy? Nag-prepare sila Mar Rojas. Ano nangyari? Di ba ang daming namatay sa Samar at Leyte? Di ba? Tacloban. Ang daming namatay dyan dahil dyan sa bagyo na yan. Sobrang lakas, hindi natin ini-expect. Kasi ngayon lang natin naranasan. Now, naranasan na natin. Panahon ni Pangulong Duterte, mayroong 3 at least, o 2, sabihin na natin, na Category 5, same category as Katrina and Yolanda. Ang tumama sa Pilipinas, maraming namatay. Maraming nasalanta. Dahil nakaprepare si Pangulong Duterte noon. Anong ginawa ni Pangulong Duterte sa DSWD? Yung mga tatamaan ng bagyo, nagpauna na siya doon ng relief goods. Kasi ang problema natin, pag binagyo tayo, saka tayo magpupunta ron, hindi passable. O hindi ka ngayon makakapaghatid ng relief goods doon sa nasalanta kasi hindi ka makakapas. Ang gagawin mo, helicopter lang. Ganun din, wala rin malandingan yung helicopter. At saka konti lang yung kayang dalhin na helicopter na relief goods. So hindi ka makakapagserbisyo. Yun yung ibig sabihin dito ni Inday Sara. Kaya nga, di ba si Inday Sara, anong ginawa niya? Noong siya'y naging Vice President, gumawa siya ng maraming satellite offices ng Office of the Vice President para yung tulong, hindi na kailangan yung tao ang magpunta sa Office of the Vice President sa Maynila para lang humingi ng tulong. Bawat region, merong satellite office ang Office of the Vice President. Doon na pupunta yung mga tao. Hindi na rin ang Office of the Vice President yung pupunta sa mga lugar-lugar para lang magtanong sinong kailangan ng tulong. Naglagay na sila bawat region para yung tao doon na pupunta, instead lahat magpunta sa Maynila. Ganun ang preparedness, katalino mga Duterte. Tatanga-tanga ka, Claire. Inutil kang hayop ka. Ngayon, pagka bumagyo, may harang, hindi makapunta. Anong panahon ni Pangulong Duterte?
patama yung bagyo. Saan? Sa halimbawa sa Pampanga. Ganun ba? Lahat na ng relief goods dalhin nyo na sa Pampanga. Meron tayong DSWD warehouse doon, ilagay nyo na doon para pag bagyo, hindi passable yung lugar at walang makakarating na ayuda, meron na sa loob na i-distribute doon sa mga tao. Naintindihan mo, gaga ka? Yun yung sinasabing preparedness. Kasi yung sinasabi ni Bongbong Marcos that this is new normal, totoo naman yan. Global warming, totoo naman yan. Hindi natin kayang pigilan. Oo, pero we can prevent yung pagkamatay ng mga tao, pagkasira ng mga kagamitan. Pwede nating i-prevent yun at paliitin yung damage if talagang magpaplano lang tayo. Parang sinasabi kasi ni Bongbong na wag na kayong magtaka. Kung ganyang karami ang baha, wag na kayong magtaka kasi yan na talaga yung kakaharapin natin sa mga susunod na panahon. Hindi pwedeng ganun. With all your power and money, dapat may gawin ka. Hindi pwedeng sasabihan mo yung Pilipino na tanggapin na lang yung kapalaran nila. Hindi pwedeng ganun. Sana hindi ka na nagpresidente. Kasi nung nagpe-presidente kayo, ang dami yung pinapangako sa tao tapos biglang nung nanalo kayo, sabihin na tanggapin nyo na lang ang katotohanan na mga patay gutom kayo, na mga mahirap lang kayo, na hindi kayo taga-kondo kaya mababaha kayo, tanggapin nyo na yung katotohanan. Hindi pwedeng ganun, Mr. President. Dapat prepared tayo, handa tayo. Kapag kami nangyaring kalamidad, dapat ready yung lugar na tatamaan. Yun yung sinasabing preparedness. Walang hiya ka. O sige, ano pang sasabihin mo, Castro? Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Krising. Sabihin mo kung anong prepare. Kasi babanatan mo na naman yung pag-alis ni Inday. Gago ka pala, umalis nga rin presidente mo eh. Yung iniwan niyang caretaker, sino? Si Bersamin, si Remulla, sino yung mga caretaker niya? Nakita nyo ba nabaha ng ulan, baha yung mga yan? Nakita nyo ba nag-relief operations mga kupal na yan? Hindi naman. Tarantado ka. So, kaming mga Pilipino, kasama si Pangulong Vice President Sara Duterte, pwede kami magreklamo dahil palpak yung disaster response ninyo. Meron pa kayong EDCA sites. Sabi ninyo yung siyam na EDCA sites for humanitarian purposes kapag may sakuna. Sila yung makakatulong natin para mabilis ang operasyon. Putangin na nyo, wala kaming nakikita. Kahit isang mga kanong sundalo na tumutulong sa atin sa panahon ng sakuna ngayon. Mga kupal kayo, mambubudol kayo eh. Dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. At ba't ba naiinggit ka? Kung nagbabakasyon siya, putangin na mo, kung gusto magbakasyon ka na rin. Kahit nga magpakamatay ka ngayon, wala kaming paki. Masyado kang inggitera. Kung siya ay nagbabakasyon, kita mo paano nag-operate ang Office of the Vice President. Ang daming volunteers. Ang dami nilang nabigyan ng tulong. Nauna pa sila kaysa sa inyo. Dahil mga pagpupulong na ito na kasama po bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. Kasi nga hindi mo binabalita, tanga. Ang trabaho mo kasi ibalita sa taong bayan kung ano yung ginagawa ninyo. Hindi eh. Ngayon kini-question niya. Sinasagot mo ba yung question niya? Hindi. Ang sinasabi mo lang, puro ad hominem na siya, nagba-abroad, bla 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 bla. Ang tamang sagot kasi dyan, Claire Castro, yung mga napag-usapan nyo sa meeting, kung paano kayo nag-prepare, dapat yun ang sinagot mo kay Inday Sara. Anong sinasabi mo, Inday, di kami nag-prepare? Sa katunayan nga, yung DSWD, inantay na nila sa airport yung bagyo. Sinalubong na nga nila dun eh. O di ba dapat may mga ganun kang ispatutsyada at mga statement? Hindi, ang binabanatan mo lang yung pagpunta ni Vice President sa Dahig. Tangina mo, sabi ko nga sa'yo, daling ko yung tatay mo sa Dahig. Tingnan ko kung hindi mo puntahan eh. Kahit wala kang pamasahe, sigurado ko pupuntahan mo, pipilitin mo eh. Tatay mo yun eh. Tanga ka ba? Kine-question mo yung pagpunta ni VP Sara sa Dahig. Putang ina nyo. Kung hindi nyo pinadala yung tatay doon, hindi pupunta yun sa Dahig, gago. Iuwi nyo yung tatay dito. Kung ayaw nyo umaalis si Inday Sara at yung mga kapatid niya papunta ng Dahig, iuwi nyo si Pangulo. Reklamo ka ng reklamo, punta ng Dahig, iputang ina nyo, pinadala nyo yung tatay niya doon eh. Iuwi nyo sa Pilipinas, tingnan mo, kahit isang beses hindi pupunta ng Dahig yan. Si Inday Sara, tatanga-tanga ka talaga, Claire.
Ang tinatanong sa'yo, ano ang palpak ang preparedness nyo? Ang counter doon, sabihin mo kung paano kayo nag-prepare. Naghanda kami ng 1 milyong relief packs doon sa mga tatamaan ng bagyo. Alam na namin kung saan papunta eh. Kaya nga nung bumagyo, ayun, nakapag-relief goods kami. Ngayon yung baha, yung baha talagang sobrang dami talaga ng tubig na tumapon. Meron tayong mga pumping stations na talaga namang na-overwhelm. Oo. So kulang pa. Kulang pa. And it takes at least under 10 years para talagang makumpleto natin yung ating at padadala namin lahat ng mga engineer namin sa Netherlands para aralin kung papaano yung kanilang urban planning para yung mga baha hindi sila apektuhan kasi ang Netherlands swamp yan. Ang Netherlands below sea level yan. So laging may tubig dyan. So ngayon kahit baha hindi nagbabaha dito sa the Netherlands dahil sa galing ng engineering nila. Kaya padadala namin yung mga engineer namin doon para malaman natin ano ba yung mga ginawa nila doon na applicable dito sa atin. Para sa mga susunod na taon, panahon, hindi na tayo bahain. Ganon, Claire Castro, yung sinasabing preparedness, punyeta ka. Bobang hayop na ito. At muli, wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon. Gago. Kahit wala kami sa Pilipinas, punyeta ka. Kaya nasan kami lupalo, Pilipino kami, pwede namin husgahan, tanga. Kayo pong mga public officials ay subject to criticism. Whether we are in the Philippines or not, we are still subject, we can still subject you. We can still criticize you, inutil. So kapag wala ka sa Pilipinas, di ka na pwede mag-criticize, tarantada. Pinagsasasabi mo. At ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Krising. Unang-una po, naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga Ginawa. Accomplishments. Ano bang sabi ni Inday? Mahina yung disaster preparedness. Oo, yung ginawa, yun yung reaction ninyo doon sa bagyo. Natural, may gagawin kayo. Ang tanong, gaano kabilis, gaano ka-efficient, gaano ka-epektibo. Hindi porkit may ginawa ka, okay na. Lahat may ginagawa, pero may gumagawa ng mali. Tama ba yung ginawa nyo? Tama ba yung atake ninyo? Tama ba yung Yun yung dapat na ipaintindi mo sa tao. Ganito po ang ginawa natin. At ito po ang tamang paraan. O hindi ba, ito po ang ginawa natin nung bumagyo. O ang tanong, sufficient enough ba yun? Efficiently, nagawa nyo ba yun? Sabi ko nga sa inyo, ang Office of the Vice President ay merong ISO certification. Ibig sabihin, mas okay pa sila sa okay. Ganon kagaling yung mga tao ron. Look at how they are preparing. Bago pa magbagyo, ready na yung mga relief goods nila. Nandoon na sa mga tatamaan. May mga bangka na sila, libreng sakay, lahat. Kompleto na sila. Before pa man tumama yung bagyo kayo, meron ba? Saka nyo lang naisip yan noong kinailangan na ng tao. Ang tawag doon, reactiveness. Hindi siya proactive. Yun yung sinasabi natin preparedness. Hindi porket may ginawa kayo, okay na. Mali yun. Ang maganda, yung hindi pa man kailangan, naka-ready na para kasagsagan pa lang, marami na kayo naliligtas na mga tao. Hindi. Putangin na yan. Hinintayin nyo pa mag-swimming pool lahat ng lugar eh. mga concerned agencies katulad po ng DSWD, DOTR, at pati po yung Philippine Coast Guard ay nagbigay na rin po ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po. Utang na loob namin yan. Dapat lang ginagawa nyo yan. Ang tanong, gaano karami at gaano naging ka-efficient ang Coast Guard? Yun ang dapat na pinapaliwanag mo. Ito po, ganito karami na isakay nila, 1 milyong Pilipino ang nailikas nila, ganyan. Ilang mga baka kalabaw ang naisakay nila sa Noah's Ark, ganun. Utangin na yan. Yun yung sinasabi, hindi yung kung ano yung ginawa nyo. Marami kayong gagawin, marami kayong ginawa, alam namin. Pero efficiently? Question mark. Effectively? Question mark. Kasi nagre-reklamo yung mga Pilipino eh. Gaga ka ba? May magre-reklamo ba kung may ginawa kayong matino? Ng libreng sakay sa MRT, LRT. At yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. At kasama rin po dyan
yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong Krising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Gago, mga Pilipino mismo ang hindi nakakakita ng mga pinagagawa niyong mga kupal kayo. Oh, wag ka na. Oh, Diyos ko po. Oh, eto. Oh, eto mga bossing, ang isang mga balitang gustong-gusto niyo marinig. Putanginan yan. Oh, itong boxingan. Oh, itong boxing. Sige, reaksyonan natin to. Pasok. Inatrasahan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sinagot din ng general ang mga umaangal sa pagpatol niya sa hamon. Yan ang Express Report ni Brian Castillo. Matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, ararap ko makaya bita. Sarap talaga awayin, totoo lang. May gigil ang pahayag na yan ni Davao City. Ayan, well, ito kasi masisisi ko ba si Baste Duterte na ganito ang every time that mabibring up itong pangalan ni General Torre, masisisi ko ba si Baste na ganito ang reaction niya? Magtanong kayo sa mga taga KOJC pagka binring up nyo yung pangalan na General Torre, kung ano yung gusto nilang gawin kay General Torre, kung anong gustong iniisip nila. Ako, tanungin mo, anong gusto kong gawin kay General Torre? Kung mayroon lang chance, mas malala pa sa gustong mangyari ni Baste dahil sa kahayupan na ginawa ni General Torre sa Bayang Pilipinas. Sa sobrang kademonyohan niya, yung pagsira niya, pagwasak niya sa Kingdom of Jesus Christ, sabi ko nga sa'yo, hindi lang gulpi gustong gawin dyan. Oo. Hindi lang gulpi. Gusto ko taihan pa sa mukha yan, ihian. Tapos gusto ko gawin lampaso yung mukha niya. Sa lahat ng mga sinira nila na property sa KOJC, yung mga dinumihan nilang inidoro doon, yung mga tubol nila lumulutang, yung titigas ng mga tae ng mga pulis na hindi na lumubog doon sa inidoro ng KOJC, gusto kong ipakain lahat sa kanya yan. Hamunin niya ako, sige boss dada, ipakain mo sa akin. Putang ina, ipapakain ko talaga sa kanya yan. Hahalukayin ko kung saan man nila tinapon yung mga tubol na hindi lumbog na tae dyan sa KOJC compound para lang makabawi sa kademonyohan nito. Ganun. So kung ako, bugbugan, putang ina, kakagating ko yung mukha ni Torre, ngunguyain ko, lulunukin ko. Kahit ayaw ko, kahit mapait. I mean, it's a figure of speech. Ganun ako kagalit sa kanya. Sa ginawa niya. Not sa kanya as a person, but sa mga ginawa niya. So itong mga statement ni Baste Duterte na to, na gusto kitang gulpi, putang ina, gulpi nga lang. Kung ako nga ito, putya, baka makasuhan pa ako kung sasabihin ko kung anong gusto kong gawin sa kanya. Diba, you should understand, Baste Duterte, na ganito siya kagalit kay Torre. Kinidnap tatay niya, binaboy ang Davao. Sinira pa yung Kingdom of Jesus Christ. O, tapos si Pastor Apollo Kibuloy, kita mo ngayon, biktima ng political harassment sa Pilipinas. O, di ba? So ikaw naman talaga, napaka bait pa nga ni Baste na gusto ko suntukin talaga eh. Di ba? O, pero kung iba tanungin mo si Jay kung anong gusto niyang gawin kay Torre. Tanga na, sabi ni Jay, iuumpog daw niya si Torre sa tiyan niya eh. Ay, sabi ko nga sa'yo, nung nalaman ni Torre, ni Baste, ni Jay Guevara, gusto niya siya na eh. Ako nga din, sabi ko, sana ako na lang, kaya lang sobrang laki ko din talaga. Hindi naman papayag si Torre na gugulping ko siya. Ang laki ko, 340 pounds ako, mga sir. O, 340 pounds. Ang katimbang ko si Brock Lesnar. O, 6-footer pa ako. Putang ina yan. O, sabi ko sa'yo, yung mukha ko pa lang, baka minsan nga ako, pag tumitingin ako sa salangin, natatakot ako sa sarili ko. Uy, putang ina, sino ka? Si Boss Dada pala. O, ganun ako ka-intimidating. Sa totoo lang. So, ako, alam ko na hindi naman, kung ako lang ahamunin ko si Torre, hindi naman lalaban sa akin yan. Kasi pag lumaban sa akin yan, talagang putang ina, yun na yung pinakamasayang yugto sa buhay ko. May paghihiganti ko na lahat ng mga hinayop, sinalanta nitong hinayupak na ito.
Oh, so ako, I understand Baste, out of frustration, ganito siya magsalita. Naghahamon ba siya ng suntukan? Hindi. Sabi niya sana, kung pwede lang. Oh, kaya lang si Basti kasi is a mayor. Maaring nasabi niya ito out of anger, pero he's still a mayor. Imagine niyo kung matutuloy itong suntukan na to. Anong magiging itsura nila pareho? Magiging katawa-tawa sila sa ibang sa ibang bansa, o hindi ba? Kung halimbawa man, ito si Basti Duterte tumanggi siya. Hindi niya itinuloy, si Torre tinuloy niya. Kasi si Torre, maluwag talaga ang tornilyo nun. Di ba? Marami ng mga politiko naghahamon na ng suntukan. Oo, pero hindi naman natutuloy. Alam mo kung bakit? Kasi at the end of the day, nare-realize nila na they have the power, meron silang kapangyarihan, pinagkatiwalaan sila sa mga posisyon at hindi sila mga normal na tao. Kung they will act na mga bata at magsusuntukan na lang sa tuwing may hindi pagkakaintindihan, putang ina, parang bumalik na tayo sa Wild Wild West, magbarilan na lang tayo kapag meron tayong hindi gusto sa isa't isa. Di ba? Ako sa totoo lang, itong hamunan na ito, pangit to para sa akin eh. Oo, kasi sinabi to ni Baste out of anger. Na, naku, putangin na pag nagsuntukan tayo, talaga, gigil eh. O, ngayon, ito naman si Torre, dahil putas sabik sa karangyaan, sabik sa clout, o kita mo, himbis na tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, anong ginagawa? Putangin na, nandoon lahat ng media, pinapanood siya mag-boxing. Pinapanood siya mag-push up, kahit di naman siya marunong mag-push up. Tangina niya nagja-jogging sa ulan. Ganyan kahayok. Ganyan kahayok sa media, ganyan kahayok sa pansin. Yan si General Torre. Tingnan niyo si yung alalay niyang may nunal dito na tomboy. Si General pangal nun? Yung putangin na yung spokesperson ng PNP. Tingnan mo hanggang sa pagtitraining ni Torre, nandoon siya nakatayo. Putangin na, wala ba kayo trabaho sa PNP? Ha? Lahat kayo nandiyan dyan, nanonood ng training. Wala bang mga kriminal? Walang mga drugs? Anak ng tinapay kayo? Dami-dami problema ng Pilipinas eh. Ako sa totoo lang, cheap na cheap ako dito. Imaginein mo, pag napanood tayo sa ibang bansa, ano sasabihin? Magsusuntukan na yung mayor at saka yung chief of police ng Pilipinas. Putangin na, nakakahiya na nga tayo. Meron tayong presidenteng tanga eh. Tapos meron pa tayong mayor at saka chief ng PNP, chief ng police na magsusuntukan. Hindi naman magkamatch. Bubugbugin ni Basti talaga yan. Sa totoo lang, pwedeng opportunity to para kay Basti para makabawi sa tatay niya. Sa ginawa mo sa tatay ko, makabawi ako sa iyo. Ito na yung pagkakataon. Kaya lang, mas namumuno kay mas nananaig kay Basti Duterte, yung pagiging mayor niya. Putang ina, nakakahiya yung mga taga Davao kung lalabanan niya to si Torre. At kung ito si Torre mabugbog niya, anong bragging rights meron ka? Na pagtanggol mo yung tatay, nasaktan mo siya, nakaganti ka sa tatay mo, napauwi ba nun yung tatay mo? Hindi naman. So kung lalabanan ko siya, anong makukuha ko? Mapapahiya yung bayan ko, mawawala ang respeto ng mga kababayan ko sa akin. Kasi hindi naman yan gawain ng mayor eh. Siguro kung hindi mayor si Baste, baka bukas na bukas din. Magsuntukan sila niyan. Kaya lang mayor si Baste eh. So para sa akin, tama yung hindi paglaban ni Baste dito kay Torre. Bakit siya naghahamon kasi, Boss Dada? Gago ka pala eh. Yung tatay mo kinidnap, dinala sa ibang bansa, matanda na, baka doon na mamatay. Okay ka pa? Natural magagalit ka, natural tao ka, magbe-burst yung yung emotions mo. Pero mali ba 'yon? Hindi. Kasi you're just making people, or you're just letting people know that you're still human. Na nararamdaman mo yung galit, o hindi ba? So, si Basti Duterte is within his rights para sabihin nito. Tanga yung PNP chief eh. He took it literally, na kahit na mantakin mo matanda na to, o mahina na, nakikita mo. Di parang lalabas pa, Basti, tinalagan mo lang naman yan kasi kayang-kaya mo eh. Ako ngayon ang labanan mo. Di ganun na mangyayari. Wala nang katapusan yan. Hamunan na ng hamunan yan. Ganyan ba gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Putang ina nyo. Mga tanga talaga kayo. Hindi yan ang pinangarap ko sa bayan ko.
Tanginan yan, gusto ko sa Pilipinas magkaroon tayo ng matitino na mga leader. Sa tingin mo kung babanatan ni o makikipagsuntukan si Baste, magiging matino siya? Kung nilabanan ni Bastito, magagalit ako sa kanya. Bakit? Kasi hindi mo trabaho yan. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang kapangyarihan, ang galit, ang batas. Bayaan mo si J. Guevara may pagsuntukan dyan. Pero kung ikaw, mayor ka, nirerespeto ang lungsod mo, hindi ka dapat talaga lumaban dito kay Torre. Kasi yung mga nagsasabi na, bakla si Baste, wala, bakla. Galit na kayo kay Baste, putang ina nyo. Bago pa man mangyari itong hamunan ng suntukan nito, banas na kayo kay Baste, ginagamit nyo lang yan para meron kayong bagong gamitin pang bash kay Baste. So kayong mga nagsasabi na, ay nako Baste, labanan mo yan. Pag hindi mo nilabanan yan, Baste, nako masisira ka dyan. Hindi, tanginan nyo, mga ego nyo lang. Yung finifeed ninyo at isinusubo nyo si Baste para sa mga ego ninyo. Kayo pala gustong bumugbog kay Torre. Ba't di kayo bumugbog kay Torre? Bakit nyo ipapasa kay Baste yung burden? Respetado yan. Dapat nire-respeto yan ng mga tao yan. At kung bugbugin niya si Torre, magmumukha pa siyang walang respeto. Bakit? Ang tanda-tanda na, binugbog mo pa, hindi naman kayo match. Gamit-gamit ng utak. Gamit-gamit ng utak. Hindi dapat talaga patulan ni Basti Duterte ito. At kung sabihin man ng tao na bakla si Baste, takot si Baste, tangin na, tingnan nyo naman, kayang-kaya niyang gulpihin si Torre. But the right thing to do is hindi patulan yung katarantaduhan nito ni Torre. Maluwag ang tornilyo niyan. Sinong gago nasa posisyon na gagamitin mo yung nangyari sa Pilipinas na kalamidad para lang sumikat ka? Narcissist ang punyeta. Yan yun. Tawagin nyo ng bakla si Baste all you want. Pero para sa akin, bilib ako kay Baste kung hindi matutuloy itong laban na ito. Bakit? Kasi hindi naman yan trabaho ng isang mayor. Tsaka, pucha, bayaan mo na Diyos ang gumanti sa mga yan. Ang gaba, dili magsaba. Lahat ng mga ginawang kahayupan netong mga kupal na ito, babalik yan sa kanila. Hindi na kailangan madaliin, bugbugin. No brainer yun. Baste will win. Baste will win. Pero gagamitin lang siya ni Torre para mas sumikat si Torre. Baka maging senador pa yan balang araw. Gusto niyo ba magkaroon ng senador na ganyan parang may tama sa utak? Imbis na kinukumbinse yung presidente natin magpa-hair follicle test, puta boxing. Di ba? Ano magsabi ni Baste? Alam mo, ulitin natin yung sinabi ni Baste. Ulitin natin. Season pero kung suntukan tayo, ararap ko makaya bita. Kung suntukan tayo, kaya kita. Anong sinasabi ni Baste? Kaya kita. Kaya ba ni Baste si Torre? Nakita nyo nga yung gunggong mag-push up, putangin ng yan, yung gumagano na lang, parang kumakanjot na lang ang hayop. Lakas pa nito, 30 plus lang to, surfer, nagmumuay thai, nagbaboxing, nagbabasketball, nagji-gym. Active tong mamang to, 6-footer to. Putangin na yan. Paano mananalo si Torre dito? Hindi aabot na suntok ni Torre dito. Sabi ni Baste, kaya kita. Hinamon niya ba na suntukan? Kung magsusuntukan tayo, kaya kita. Inamin na rin naman ni Torre na mahina na ako sumuntok, pero sige lang. Ano pa pagtatalunan natin? Tama lang. Baste, wag kang lumaban. Pasisikatin mo lang yan. Mantakin mo. Pupunta ka ron. Ready ka. Tapos, masusuntok mo siya. Baka ikamatay niya pa yan. Putangin na yan. Kasalanan mo pa. Baka ikakulong mo pa yan. Wala naman kayong pipirmahan na waiver na pag namatay siya, hindi ako makukulong. Wala naman ganun. Baka nga mamaya, gamitin pa nila yan sa'yo Sinaktan mo yung pulis namin. Daming pulis doon. Hulihin ka hindi ba? Siya nagsiset ng parameter. Siya nagsiset ng rules Di ba? Dapat, kung quid pro quo, sabi nga, kung meron siyang rule o meron siyang demand, meron din akong demand. Kung ayaw mo ibigay yung demand ko, wag na. Pero regardless, may demand o wala, ako, para sa akin, Baste,
Wag, walang kwenta to. Wala kang mahihita rito. Alam namin hindi mananalo sa iyo ito. At alam namin yung gigil mo dahil sa mga ginawa niyang kahayupan. Pero hindi naman kasi 'yun ang paraan para mapanagot natin si Duterte. Para mapanagot natin si Torres sa lahat ng kahayupang ginawa niya sa Pilipinas. May korte, merong mga paraang legal para magawa natin yan. Doon tayo mag-focus. Yun ang atupagin natin kaysa boxing. Napakadali lang naman talagang magsuntukan, pero nakakahiya kayo. Alam mo, pag ito natuloy, wala na. Baka isoli ko na yung kandila ko kay Basti. Magkumpari pa naman kami, masisira ang niya sa akin, masisira siya sa akin. Kung ako lang, wag mo nang ituloy ito, wag mong ituloy ito, wag! Sayang ang kapugian mo, sira na mukha niya ni Torre, pati buhay niyan. Pagtapos ng PNP chief ng kupal na yan, alam naman niya yung matatapos yung kanyang pagiging PNP chief at magiging ordinaryong tao na lang siya na walang kwenta sa buhay. Oo, pagka nilabanan mo pa siya rito, binigyan mo pa siya ng pagkakataon para ma-extend pa yung kanyang kasikatan. O baka pagkatapos ng kanyang pagiging PNP chief, tumakbo ng senador yan, baka manalo pa yan dahil ginulpi mo pa siya. O kaya mas mabuti wag na. O dahil konting days na lang mawawala na sa landas natin to si Torre. Magre-retire na yan next year. Okay? So pag retire niyan, wala na yan. Kakainin na lang yan ang karma niya. He's just gonna be a nobody. Walang kapangyarihan. I-enjoy niya na lahat ng mga tinamasa niya kung ano man, kung may kinita man yan o wala. I-enjoy na lang niya yun habang unti-unti siyang namamatay. Oo, doon sa sakit na ibibigay sa kanya ng langit. Yun ang pinakamagandang ganti. Mamaya masuntok ni sa ulo yan, mamatay yan. O di tapos na kagad, di na siya maghihirap sa buhay. O hindi ba maganda yung unti-unti nagdi-deteriorate siya, ma-realize siya hanggang sa humingi siya ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kahayupan na ginawa niya. Pero yung shortcut, wag na. It's not worth the time. Sayang yung reputasyon. And si Pangulong Duterte siguro will also be against it. So wag na. I don't think this is something na dapat na ine-entertain. Sabi nga, si Bastian Nagyaya well, out of frustration, he might have, pero I am pretty sure na si Basti will come to his senses and iisipin na lahat ng mga ito ay isa sa kanyang mga pagkakamali sa kanyang buhay. And at isa sa pinakatama na gagawin niya at ginawa niya is yung hindi na pinansin yung kabaliwan nito ni Torre. Okay, so maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless sa Philippines. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sa harap ng